Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video ay ang travel rules ng mga dual citizens kung kayo ay uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Marso. Details coming right up. If you're a foreign national watching this video and looking for the latest travel updates to the Philippines for March 2024, we have already uploaded the video for this. Please feel free to check out the channel as well as for former Filipinos. So, sa mga dual citizens na uuwi ng Pilipinas, ito po ang inyong mga ihahanda. Hindi talaga masyadong madami na yung ihahanda, kabayan. Meron tayong kabayan na nagsabi na ang dami mong checklist para sa mga uuwi, pero pasaporte lang naman yung hinanap. Andun na tayo. Meron talagang may iba hinahanap, may iba hindi hinahanap. Pero mas maigi na yon. Mas gusto mo ba na hanapan ka ng dokumento at hindi mo dala or hindi ka hahanapan pero dala mo pa rin? Mas maigi na talaga yung handa, kabayan. So for dual citizens, unahin natin yung may dalawang pasaporte kasi may dalawang klase po yan. Merong mga dual citizens na merong foreign passport, merong Philippine passport. Meron din namang mga dual citizens na foreign passport lang ang ginagamit at yung dual citizenship documents nila. Unahin natin yung may dalawang pasaporte. Ito, lagi ko itong nai-encounter na inquiry sa channel. Kung anong pasaporte ba daw talaga yung gagamitin nila as a dual citizen kapag uuwi sila ng Pilipinas. Yung Philippine passport po ninyo ang gagamitin ninyo along with your Philippine information. Kasi nga, uuwi ka ng Pilipinas. Wala namang kaso kung ipapakita mo yung foreign passport mo. Pero, mas titingnan talaga nila yung Philippine passport mo kapag umuwi ka ng Pilipinas. Yung 6 months rule sa Philippine passport, hindi po yun nag-a-apply. Sa foreign passport lang po yun. So kahit na yung Philippine passport mo less than 6 months, papapasukin ka pa rin ng Pilipinas. Pero importante pa rin, kabayan, na i-renew nyo po yan. Huwag nyong antayin na konting-konti na lang talaga yung passport validity nyo kasi ang hirap kumuha ng appointment sa DFA, tsaka medyo may katagalan yung process. So kapag malapit na talagang mag-expire or kahit 10 months, 6 months pa yung natira, i-renew nyo na para hindi hassle sa part niyo. Yung sa plane ticket, as a dual citizen, pwede kang mag-book one-way ticket. Papapasukin ka. So, hindi required yung return ticket or onward ticket na sinasabi nila. So, as a dual citizen, isa ito sa mga perks na pwede kang mag-book ng one-way ticket. Kahit yung asawa mong foreigner, pwede silang mag-book ng one-way ticket. Basta magkasama kayong bumiyahe, ha. Kailangan traveling together para exempted siya doon. Sa e-travel naman, syempre, meron pa rin ang e-travel. Madaming pagbabago sa e-travel. May bagong mukha ang e-travel. So, ngayon, kailangan mo na mag-create ng account. Sa pag-create ng account sa e-travel, pwede mo siyang gawin kahit malayo pa yung biyahe mo. Kasi account mo na yon. Pwede kang mag-login at log out anytime kapag may account ka na sa kanila. So for example, yung biyahe nyo ay sa September pa. Ngayon pa lang, pwede na kayong mag-create ng account sa e-travel. Tapos, sa biyahe nyo sa September, 3 days prior to departure, gawin nyo na yung e-travel registration nyo para sa QR code. Sa mga dual citizens na may Philippine passport, required kayong mag-register sa e-travel, papasok ng Pilipinas at palabas ng Pilipinas. Kasi required ang e-travel sa mga Philippine passport holders. Doon naman sa mga dual citizen na foreign passport lang ang gagamitin at may dual citizenship documents, make sure na yung foreign passport ninyo is valid at least 6 months. Kasi mag-a-apply yung 6 months rule. I-check nyo po yung maigi, kabayan, bago pa man mag-book ng ticket. I-check nyo kung valid ba yung mga pasaporte ninyo. Sa e-travel naman, kung wala kayong Philippine passport as a dual citizen, hindi na siya required kung paalis na kayo ng Pilipinas. Eto, may mga katanungan pa rin tayo konti when it comes to vaccination at COVID-19 protocol. Tandaan po, kabayan, ang COVID-19 protocol sa Pilipinas ay matagal na pong wala. Matagal na po siyang na-lift. So whether vaccinated ka or hindi, makakapasok ka ng Pilipinas. Hindi na rin sila nagre-require ng antigen or RT-PCR test. So wala na po ito, hindi na nga sila naghahanap ng vaccination card or vaccination certificate.
Sa travel insurance, kung gusto mong mag-avail, pwede naman yun kabayan. Madaming available na travel insurance. Make sure lang na yung bibilhin nyo is magagamit nyo sa Pilipinas. Kasi may mga ilan-ilan na hindi mo siya magagamit overseas. So, kung bibili ka, siguraduhin mo na magagamit mo siya in cases of emergency habang nagbabakasyon ka sa Pilipinas. Ang mga dual citizens can stay in the Philippines indefinitely. Meaning, one to sawa yung stay nyo dito sa Pilipinas. Wala po yung limit. So, depende sa inyo kung mag-for good na ba kayo or dito muna kayo pansamantala, pwedeng-pwede po. Sa baggage declaration at currency declaration, may mga na-upload tayong video nito as a guide sa mga biyahero. Kung ano yung mga dapat i-declare, ilan yung dapat i-declare, at ano yung mga items na hindi na dapat i-declare, at ano po yung mga bawal na hindi pwedeng dalhin sa Pilipinas. So, paki-check po ang ating video na in-upload sa channel. Andun po yung guide kung ano po yung mga dapat nyo i-declare at hindi na dapat i-declare. Pagdating naman po sa pera, kung yung dala ninyo is less than 10,000 US dollars, hindi na din yun kailangan i-declare. Yung i-declare lang talaga is kung sobra 10,000 US dollars yung dadalhin nyo. At andun po yung form sa Bureau of Customs na fill upan ninyo kung kailangan yung i-declare yung pera. Sa mga babiyaheng dual citizens at kasama nila ang kanilang mga foreign spouse, tandaan, kapag during immigration process, sa isang lane lang kayo lilinya. Huwag kayong mag-separate. Kasi sa immigration, may Philippine passport lane at meron ding foreign passport lane. Kung mag-asawa kayo at meron kang Philippine passport, doon kayo sa foreign passport para ma-avail ninyo yung balikbayan visa. So, meron tayong kabayan. May case tayo niyan na separate silang na process sa immigration. Kasi dun siya tumayo sa Philippine passport lane, yung asawa niya sa foreign passport. Yung asawa niya, tinatakan lang ng 30 days instead of 1 year. So, lesson learned po yun sa ating mga kabayan na umuuwi, lalong-lalo na kasama yung mga afam nilang asawa. So, sabay kayo dapat mag-process sa immigration para ma-avail yung 1 year balikbayan visa. Sayang din yun, libre yun. So, 1 year balikbayan visa free para sa asawa mo. Dalhin ang marriage certificate at kung kasama ang mga anak, dalhin din ang kanilang mga birth certificates. So, ito po ang ating latest travel rules para sa mga dual citizens na uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Marso 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, pagsubaybay at pagtangkilik sa aming channel, The Eton Squad. Maraming salamat din po sa inyong suporta at tiwala. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang po mag-comment sa video ito or pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Tandaan lang po kabayan, laging handa sa inyong pag-uwi sa Pilipinas. Ligtas ang may alam sa kung ano ang mga dapat dadalhin kapag ikaw ay uuwi ng Pilipinas bilang isang dual citizen. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyahe papuntang Pilipinas sa buwan ng Marso ay maging malumanay, hassle-free at stress-free. Mag-ingat po kayo lagi, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.